Ito naman po ko nyo, Surge, at your service, mainit. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas. Bumbero ng Pilipinas, baka wala pa kayong party list dyan. Suportahan po natin ang ating mga tagong bayani ng ating bansa, ang Bumbero ng Pilipinas, kung saan sila po ang unang rumeresponde sa sunog, kalamidad, lindol, baha o anuman yan. Nandiyan po palati ang ating voluntaryong mga bumbero. Ngayon po nangangailangan po sila ng tulong natin para maipwesto po at maging representante ng ating Kongreso. ABP 134 sa balota. Kailangan po natin ang ating mga bumbero dahil sila po ang unang responde sa anuman sakuna. Tandaan po natin yan. Ngayon po, pag napaupo natin ang ABP, maaari pong lumagana po ang kanilang pagtulong, maaaring maorganisa ang kanilang sistema at maaaring magkaroon po ng benepisyo ang ating mga tagong bayani. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Yan po, 134 sa balota. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating ayan po, lagi po tayo nagpapaalala sa mga nagagawa ng ating pinakamagaling na Pangulo. Under Marcos Jr. Administration, PEZA, Philippine Economic Zone, reinforces support for the local automotive industry. Anong ibig sabihin yan? Build better more. Sinusuportahan po ng ating Pangulo ang sariling atin. Tangkilikin ang sariling atin. Ayan po ang sinabi ng ating Pangulo. Next generation, tama raw. In 2024, Toyota Motor Philippines invested 1.5 billion for a new 1.5 hectare conversion facility, bringing their total committed investment to revive their tama raw production, gawang Pilipinas. Tama raw. Pangalan pa lang, Pilipinong-Pilipino na, tama raw, di ba? Ang tama raw, ano yan? Nasa ano ba yan? Yan ba yung mas malaki sa, ano yan? Parang usa, no? No? Usa, yung pinaka, mas malaki sa usa yan, di ba? Tama raw. Tama ba? Malakas. Alam niyo po, survey lang ha. Oh, parang kalabaw, di ba? Parang kalabaw. Parang kalabaw. Alam niyo po, survey lang. Ang tama raw po ang unang UB Express, tama raw. Yan po ang unang UB Express, tama raw. Yung parang posporo siya. At tandaan niyo po, parang posporo pa yung bahay niya, tama raw. Yan ang unang UB Express natin, 90s noon. Kinukwento lang ng lola ko yan. Hindi ko na naabutan yan eh. Hindi ko na naabutan yan eh. Kinukwento lang ng lola ko, yan daw ang parang unang UB Express. At ayan daw ang sinasakyan noon. Mga 90s, naabutan ko na e-bike eh. The Philippine aims to become a regional hub for vehicle and parts manufacturing in Asia, supported by the strong domestic supplier base. Ayan, posibilidad po na magkaroon na po tayo ng vehicle and parts manufacturing in Asia. At ang number one dyan, siyempre, Japan. Kung saan yung mga harness, yung mga parts ay sa Japan nagmumula. Ngayon, may posibilidad na po yung mga vehicles and parts manufacturing in Asia ay manggaling na sa Pilipinas.
Yan po ang sabi ng ating Pangulo. At ito nga po ang bagong modelo ng tama raw. Pakaganda, pusang amang yan. Oh. Grabe, oh. Ganda, no? Putik, oh. Ganda, no? Next generation, tama raw. Ang ganda, no? Ang lupit, men. Diba? Oh. Diba? Ayan, no? The new Tamaraw vehicle will be the third locally produced model by the Toyota in its Laguna Ecozone. Kasi nandun po yung pesa. Sa Laguna, Santa Rosa. Santa Rosa, 530. Santa Rosa. Parang, hindi, ano kasi siya eh. Hindi siya parang maliit. Kumbaga, yung ginawang structure sa sasakyan, pangbenta. Ayan no, meron siyang ano yun dito, tacos, halimbawa, ayan no, pwedeng gawing tacos. Kaya parang maliit. Wala siyang body. Ayan no. Parang ano rin to eh, yung ano, parang yung FB, no? Siguro parang FB rin to. Ewan ko, di ko pa alam eh. Diba? Ayan po tama raw. Sana nga po magkaroon ng ano alam mo sa to lang, dapat lang magkaroon tayo dito ng local manufacturing ng ano eh. Yung jeep nga kaya natin na manufacture yun eh. 'Di ba? Jeep, kaya natin 'yan. 'Di ba? Kaya natin 'yan. Nagtali-tali ng Pilipino. Tandaan ko nga doon eh. May inventor, naka-invento siya ng ano ba 'yon? Yung panood ko yun eh. Naka-invento siya ng makina na papatakbo ng tubig. Ewan ko, kailan ko ba napanood yun? Basta matagal na yun eh. Matagal na yun, kailan ko ba napanood? Basta ganun. Kaya ng Pilipino yan. Magtiwala lang tayo. Ito naman po ang magandang balita para sa bagong Pilipinas. Ito na po ang usaping bigas. Pasok! Magandang balita sa publiko, ramdam na ang murang bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Yan ang ulat ni Christian Bascones. Ramdam na mga bigas! Yan Ayan na naman tayo. Yung mga DDS. Ayan na Bumababa na. Pero imposible yung sabihin yung 7 ni Duterte. Anak ng 7 naman, Nasaan ba yun? Ay, nang hinahanap ko eh. 7 ni Duterte. Anak ng 7, Didishit! Asan na yung 7 ni Duterte? Walang ibang kataga na maririnig na sinasambit ng mga ordinaryong mamamayan, kundi malaking tulong sa kanila. Kasunod ito ng pagpapatupad ng mas mababang maximum suggested retail price o MSRP sa mga commercial o imported na bigas na ibinebenta sa merkado na ngayon nasa 49 pesos kada kilo na lamang. Malaking tulong rin kasi bumaba siya. Ang dating ginabili namin 57. Ngayon, malaking discount rin ang nabigay. Mabili pa namin ng mga kung anong sangkap sa ulam. Para kay Kenneth na isang maglalako ng gulay, Yan Pababa na ng pababa. Ayan pinipilit ng ating gobyerno. Kesa naman sa 7 ni Duterte. Puro 7 lang pala. 7, puro chismis. Anak ka ng 7. marami siyang mabibili kung mas mura ang bigas. Ay makakatulong dahil kasi marami kaming mabibili dun sa dating pera namin na ano. Kung mababa, marami kami mabibili.
Ang barberong si Mang Elmer, tiwala sa kakayanan ng pamahalaan na lalo pang maibababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bigas. Mas mababa, mas maraming mabibili. So compared dati, magkano po ba yung nabibili? Compared dati, umaabot nga ng 60 plus 65. Sa 50, medyo okay na yon para sa mga ordinaryong mamamayan. Ako naman naniniwala sa kakayahan ng gobyerno na sana mas bumababa ang mga bilihin. Bababa pa yan, pero hindi po bababa yan ng 7. Abnormal lang po yung nagsabi nun. Bababa yan, pero hindi po makakaya yung 7. May science sa utak po yung nagsasabi nun. Sa totoo lang po tayo. Okay? Hindi po yung parang yung tulay ng Isabela. Lalagyan mo na ng maraming ilaw, ng iba't ibang ilaw, tapos pag dinaanan, bagsak. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang mga proyekto. Ang mga proyekto po talagang napapakinabangan ng pangmatagalan. Hindi po yung tatambakan mo lang ng ilaw, papaganday mo lang, mapapawaw sila, pero pag dinaanan na, bawal ang kotse. Hindi po ganon. Huwag po tayong papasilaw sa maganda lang sa labas, pero pangit naman yung ugali. Pweh! Ibinahagi rin ng sorbeterong senior na si Marcelo na sa mahabang panahon niyang naglalako ng sorbetes, pinagkakasya lamang niya ang kinikita niya para makabili ng pagkain sa araw-araw. Naku, nagsosorbetes to. Kung panahon ni Duterte, manong patay ka na. Sabi ko sa'yo. Ganyan yung mga favorite ni Digong. Mga nagsosorbetes, mga balot vendor, patay ka na siguro, manong. Kung nasa panahon ka ni Duterte, bawal kang ganyan. Tahimik dapat, patay ka na, manong, sabi ko sa'yo. Ganyan yung mga tinamahan ni Digong, balot vendor, tricycle driver. Yan, tinamahan ni Digong. Talagang malaking tulong ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay na yun pag bumaba kasi parang hindi rin naman kami mahirapan. Kasi alas kinikita namin doon na sa pagkain lang eh. Tama na yung ibaba ng kasi para naman makakatulong sa katulad sa amin, bindos lang. Yun lang, okay na sa akin yun. Nakahanda namang sumunod ang katulad ni Gilbert na nagtitinda ng bigas sa pagbaba ng presyo nito. Kung ibababa nila yung mismong pinanggagalingan, kaya naming magbaba para masupply yung mas maraming tao. Sinimulan na ring ibenta ang 33 pesos per kilo na NFA rice sa 3 LGU na nakakuha ng stock, kabilang ang San Juan, Camarines Sur. Oh, NFA, 33 pesos. Hindi po kaya talaga ng 7. Abnormal lang pag sasabihin mo 7. 33 pesos po, NFA. O, yan po ha, NFA 33. Ha? Nakakapag-NFA na po tayo. Pero yung 7 ni Digong, malabo yun. Malabo yun. Malabo yun. 7 ni Duterte, abnormal yun. Diba? Pag 7 po ang bigas, isipin nyo po magkano ang kita ng magsasaka doon. Mapapamura ang magsasaka doon. Magkano kita ng magsasaka? 5 sentimos. Ha? Kaya abnormal na yung naniwala doon, 7. Ano kikitain ng magsasaka doon? 5 sentimos. Isipin mo ang retail na. Isipin nyo ang retail. 7. Retail na sa tindahan daw, 7. Paano pa yung pag binili mo sa magsasaka? Magkano binili mo yon? Wala pang piso. Oh. Kung 100 ka ba ng binili mo sa magsasaka, magkano lang yon? Diba? Kaya abnormal po at may science sa utak, siguro nakapentanil lang todo, sagad, ang nag-isip na 7 pesos ng bigas.
Oh. Biro mo sa isang kaban ng kita ng magsasaka magkano? 5, ano ba, piso na lang. 50 pesos lang kukuhanin sa magsasaka? Isang kaban, 50 pesos lang kita ng magsasaka? Eh, dapat naglaslas na lang yung magsasaka. Diba? Pero mo palay mo kukunin piso? Palay mo kukunin mo piso? Inani mo yan eh. Inani mo, sinalpak mo ng gasolina. Magkano gasolina sinalpak mo doon? Oh, yung pawis mo, babalik-balik ka ng ilang kilometro para mag-harvest. Bibilin piso? Times 50, isang kaban, 50 pesos. O, fertilizer pa. Patubig pa. Oh. 7, Duterte. Oh. Sasalpak mo pa yan doon. Sasalpak mo doon sa ano yung paghihiwalay ng dahon tsaka sa palay. Gagasolinahan mo yun. Ang lakas sa gasolina nun. Oh. Sino abnormal ngayon? 7? Duterte? Hindi naman pwedeng yung mag-asawa lang ng magsasaka ang kukuha. Siyempre may tauhan sila eh. Hektarya yung kukubrain mo eh. 7! Babayaran mo. Magkano babayad mo doon? 25 centavos? Eh kung di kayo nampas ng ano nun, ng gulok, ewan ko lang. Oh, dito tayo sa totoo. NFA 33. Pinapakita ng Pangulong Bongbong Marcos sa inyo ang realidad ng buhay. Hindi po invento. Hindi yung hallucination. Na 7, ang bigas, ang droga, 6 months, tapos ang jet ski sa West Philippine Sea. Hindi na po tayo ganon. Nasa realidad na tayo ngayon sa totoong pangyayari ng buhay. Wala po tayong 7. Ano nangyari sa 7 pesos na bigas? Naging ano? Shit eh. Shit. Naging shit eh. At nabotas. So, sobra akong masaya. Unang-una, ang laki ng diferensya ng presyo ng bigas sa commercial at itong binaba ng NFA rice dito sa... Ang laki po talaga, 49 to 33, 16 peso sa NFA. Ako, sanay ako sa NFA eh. Naabutan ko pa, kulay brown yung rice, pero puti yun, brown. Naabutan, mas masarap pa yan, mas masustansya yan. Tandaan nyo, yung mas dark, yan ang masustansya, yung mga kulang sa hugas, masustansya yan. Kasi nandiyan pa yung katas-katas, yung masarap yan eh. Nandiyan pa yung katas-katas ng lupa, ang sarap yan. YOLO Food Authority. Hoy, teka lang, sandali lang. Hoy, mag-subscribe nga kayo. Vloggeries pala to si Trixie Villa. Hoy, mag-subscribe kayo kay Trixie Villa. Nagbablog pala yan, hindi naman nagsasabi to. Subscribe kayo kay Trixie Villa, vlogger pala yan. Lalagay ko na nga si Trixie Villa dito. Trixie, lalagay kita dito sa subscribe Ipalakasin nyo nga si Trixie Villa para dumami yung BBM vloggers. Mag-subscribe kayo. Kay Trixie Villa. Ano yung brown sernyolo? Kasi nung panahon ng mga 90s, pag bumili ka ng NFA,
obvious na NFA kasi kulay brown pa siya eh. Brown. Talagang kahit hugasan mo, pag sinaing mo, medyo brown siya eh. Yun. Kaya, masarap eh. Masarap. Lasang lupa-lupa pa. Alam mo yun, kahit hindi mo nalagyan ng toyo, ang sarap na eh. Lasang lupa eh. Mapipil mo talaga yung environment. Pag kinain mo siya, nalalasa mo yung mga puno, yung mga damuhan. Ang sarap. Sarap niya eh. Sarap niya, NFA. The best. Tapos pag sinaing mo siya, malaman mo talagang in na yung sinaing eh. Kasi kahit sabay mo sa salba, adobo yung ulam mo. Kakaiba yung amoy ng sinaing mo eh. Maanggo talaga eh. Ayan talaga yan. Sinaing, luto na. Alam mo talaga yung amoy eh. Amoy environment eh. Nabutas. You could just imagine 33 pesos. Ang pinakamabang presyo ng bigas sa market, nasa mga 46, 47, hanggang sa 50, hanggang may 60 pa nga eh. Dito 33. At ang pinakamaganda dito, sobrang ganda ng bigas. Mayroon ng 67 LGUs ang nagpakita ng interes na bumili ng mga stocks para ibenta sa kanilang nasasakupan. Christian Basco. Yan po 33 pesos NFA. 49 to 50, 48 to 50 ang ating regular price ng bigas, magandang klase na. Pero kung ako sa inyo, nag-NFA na lang kayo. Masarap naman ng NFA eh. Masyadong maarte lang talaga kami. Nung bata kami, wala kaming arte. Kahit NFA yung namin, masarap pa nga. Tapos pag may natira, sasangag mo. Hindi ka na maglalagay ng toyo kasi kulay brown na siya eh. Masarap yung NFA. Masustansya yung NFA kasi lang yan eh. Super rice, chupaeng. Mahal super rice. Pati yan si Mang Domeng, mahal na nga si Mang Domeng eh. Buwagag, tama si RFS Mini Sounds. Yan ang gusto ko sa NFA, buwagag siya. Ngayon, kahit isangag mo siya, ang sarap. Doon siya bagay talaga sa pagsangag. Yan ang mga binibili po ng mga karinderya. Kaya makikita nyo, buwagag yung nila, tas inaanoan na lang nila ng magic sarap or ginisa mix. Lalagyan nila ng nor seasoning. Ang sarap, di ba? Ganun po yung ginagawang chowpan. Okay, yan po ang ating balitang Pangulo. Ngayon, dumako na po tayo dito. Isa pa po to. Ito naman tayo. Siyempre, magdadagdag po ng fake news. Ito po yung isa sa pinatawag. Ito po, yung Ethel Pineda. 3 piraso, 294 per kilo daw. Sabi ng fake news vlogger. What can this talong do a bear? 294 daw per kilo ang talong. Tignan nyo tignan nyo kung tama yung sinabi niya. 294 daw ang talong. Tignan mo. 3 talong daw, 294. Tignan mo. Kung paano yung fake news, obvious na eh, Ang bobo talaga ng mga DDS, no? Yung tatlong talong daw, 294 yung presyo. Ganun ba? Grabe yung pagkabobo, no? Grabe yung pagkabobo talaga ng mga DDS, no? Alata na eh. Tingnan mo. 3 piraso, 294 per kilo. Tingnan mo naman nakalagay. Anak talaga mga DDS. Sandamakmak na luga talaga. Ang bobo nito, no? Ayan nga yung weight,
Wala pa siyang 500 gramo. Bobo? Hindi marunong talaga mga didi. Sad na makmak na bobo talaga to. Tapos sasabihin na naman nila, huwag kayong iyakin. Huwag kayong balat sibuyas sa fake news. Huwag kayong maano sa fake news. Balat sibuyas kayo. Tatanga-tanga kayo eh. Ang bobo-bobo nyo. Kita mo, nandiyan na yung presyo. Iniba pa, 294 daw, 3 talong. Talonggis ka pala eh. Hindi ka ba naman talonggis eh. Bobo, no? Basta DDC talaga, wala ka maasahan. Abangan nyo po ako dito bukas ha. Radyo Pilipinas. Magkita-kita po pala tayo dito. Radyo Pilipinas, 7:30 ng gabi hanggang 8:30. Nandyan po tayo bukas. Radyo Pilipinas. Yan po, bukas nandyan tayo. 7:30 to 8:30. Kasama natin ang Marcos Youth. Marcos Youth Movement. Marcos Youth. Dalawa po sila. Ay, bali, 3 sila. Ako lang, 3 silang Marcos Youth. Ako lang mag-isa. At bahala na kung ano mangyari. Panalangin lang po natin, wag tayong magmura. Kasi pag nagmura po, hindi na makakapunta. Meron po sila sa Facebook, Radyo Pilipinas. Yan po nyo. Yung may 807k subscriber. Followers. Ayan, 807 followers. Radyo Pilipinas, magkita-kita tayo bukas dyan ha. Ayan ha, ito ha, ipipin ko, ayan ha. Ayan pala, yan. Ayan, bukas, dyan tayo, yan. Mabalalate, anuhin ko lang saglit. Ayan, dito po, yan. Yan, dito tayo ha. Yan, nakapin na po yan, magkita tayo dyan, Radyo Pilipinas bukas. Hindi, bawal. Doon lang tayo magla-live, pumunta kayo lahat doon. Doon kayo babatiin. Kamusta kayo? Andito tayo ngayon sa Radyo Pilipinas, ang Pilipinas na may radyo. Tanggal. Bawal magmura doon eh. Bawal. Delikado. Pag nagmura, tanggal. Pag maingat lang tayo bukas, huwag manibago kayo, magalang akong konti muna doon. Magandang gabi po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Kami po ang inyong Wednesday group. Ako po si Nyolo. Kasama ko po ang Marcos Youth. Magbibigay sa inyo ng mga balita. Jay Sonsa. Inuulit ko, Jay Sonsa, isa na lang ang ngipin. Opo, kaninang hapon po, habang tayo'y naglalakbay, narinig po natin sa payagan at sa mga radio station na si Jay Sonsa ay isa na lang ngipin. Dahil po sa sobrang galit niya at nanggagalaiti na po, nagbitak-bitak na po. Bawal yung ganun eh. Ewan ko, bahala na bukas. Di ko alam. Bahala na bukas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas.
Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng